Kung ikaw ay tumataya na sa loto o gusto mong tumaya pero gusto mo online lang, pwedeng-pwede kasi ang PCSO ay nag-launch na ng e-Lotto. Paano nga ba mag-create o mag-sign up? Tara pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, i-click mo na ang subscribe button. Nandito tayo sa official o yung tamang page ng PCSO, that's Philippine Charity Sweepstakes Office. At dito mismo, inanunsyo nila na pwede ka nang makataya sa e-Lotto. Ito yung online version ng Lotto o yung pagkataya nga sa Lotto. Ang kailangan lang gawin ay mag-fill up ng form o mag-sign up. At meron dalawang paraan sa pag-sign up. Pwede yung sa website nila, yung web version na tinatawag. Pwede mo itong gawin kung meron kang computer, laptop, or kung ang gusto mo naman gamitin is yung cellphone mo or mapa-tablet man yan, pwede kang mag-register gamit yung sa phone page naman nila. At reminder lang din na bago magpatuloy, siguraduhin na nasa tamang website kayo para hindi kayo ma-scam or maloko ng mga peking link. Kung ang gamit nyo ay yung cellphone ninyo, pumunta lang sa e-lotto.pcso.gov.ph. Ito yon. Kapag ginig ko yung enter, bali ngayon ay gamit ko yung computer. At mapupunta ka dapat dito. Para makapag-sign up, pumunta lang dito sa login or register. At i-click itong register account. I-check lang tong isa. Pwede nyo ring i-check to, pero ang sinasabi lang dito ay pwede kang makatanggap sa email mo or sa phone mo, sa text, ng mga promotional offer nila o yung mga announcement din nila. Pero sa akin, hindi ko niyan i-check. Ang required lang naman ay itong nasa taas. Click ko na tong I agree at magbibigay na dito ng pwedeng cellphone number o ng email address. Kung ang gamit nyo naman ay yung cellphone ninyo, sa ngayon kasi wala pa sila nung app mismo na pwedeng i-install. Next year, 2024, magkaroon na at magkakaroon kami ng hiwalay na tutorial video tungkol dyan. Kapag available na yon, ilalagay din namin yung video, yung link at the end of this video tutorial. Pero sa ngayon, ang gagawin natin is meron tayong Google Chrome. Katulad nito, hanapin nyo lang sa phone at i-tap iyan. Mula dito sa pinakataas, itong URL bar na tinatawag, i-type dito ang elotto.pcso.gov.ph. Kung sakali naman na dito nyo siya na-type, dito sa search bar, pwede rin naman, katulad nito, elotto PCSO, i-search ko yan. At magpapakita rito ang pcso.gov.ph. Kapag dyan muna kayo napunta, ang gagawin nyo na lang ay i-tap itong 3 bars or 3 lines sa bandang taas. Merong games. Piliin ang games at ito na yung e-Lotto. Mapupunta rin kayo sa same website kung saan i-tap nyo lang yung register. Katulad nung sa web version, meron ding PCSO statement. At i-check lang tong unang checkbox. Yung pangalawa, bahala kayo kung gusto nyong i-check pero sa akin hindi na. At i-tap lang tong next or I agree. Mula dito, parehong-pareho na yung proseso. Pwedeng mobile or email address yung piliin. Kung kampante naman kayo na gamitin yung cellphone number ninyo at mas convenient or mas madali iyon sa inyo, pwede nyo nang i-enter dito yung cellphone number. I-enter ko lang sa akin. At i-tap itong send para mapadala sa inyo yung OTP. Hintayin lang ang text. Yung text ay manggagaling mismo sa PCSO e-Lotto. So kung may nag-ask sa inyo na pahingi ako ng OTP, wag na wag niyo yun ibibigay. Never natin ibibigay ang OTP sa kahit kanino. Itong number, yung 69196, i-enter ko lang siya dito. Mag-set up na ako ng PIN. Itong PIN ay parang password. Kung nag-withdraw kayo sa mga ATM card sa bangko, parang ganun din to kung saan every time mag-login kayo, katulad ng sa GCash, tatanungin muna kayo ng PIN. So mag-set up lang ako. 6 to 12, alphanumeric character yung PIN. So, ganito yung PIN ko. So, dapat nag-match yung PIN. Tinap ko yung I na icon para makita ko kung tama nga ba yung tinype ko. And by the way, kung nag-worry kayo na pinapakita ko yung password ko o yung PIN ko, ang mangyayari kasi ay babaguhin ko rin to later on. Ngayon, i-check ko na tong register. At ito na yung mga kailangan nating fill upan. Merong reminder sa taas na dapat tama lahat ng information na ipoprovide natin. Lalo kung papalarin na bigla kayong nanalo, ito-double check sa ID ninyo kung tama ba yung nasa online na information. I-check ko lang to, and then full name iset lang natin. Sa suffix, wala naman ako noon. I-tap lang ang submit.
Successfully submitted na. This time, yung sa gender naman. Yes ko lang ulit. I-make sure na tama lahat kasi hindi na ito mababago. Birthday naman. At naset ko na. Tap ko lang yung confirm o yung yes. Sa huli, yung email address naman. I-set ko na rin to kasi hanggat hindi ko to sineset, yung submit na button dito, hindi siya ma-enable. Kapag okay na yung email address, i-tap din ang submit. At okay na lahat. Bago i-tap itong submit button sa baba, i-double check lahat kung tama na talaga. Sa akin, tama na. Nakumpleto ko na. Click ko na tong submit na button. I-review kung tama lahat ng information dito. Tap ko yung okay. KYC verification. Ang ibig sabihin ng KYC ay Know Your Customer. Inaalam dito kung ikaw nga ba, kung tama nga ba yung pinrovide mong information based na rin sa ID na i-upload mo dito sa website. Pwede ko tong gawin next time pero gawin ko na lang yung start verification ngayon. Tap ko tong start verification. Merong ID na gagamitin at selfie na din. Para sa ID, ito dapat yung government-issued ID. Dapat malinaw. Harap at likod ang gagamitin. Original, hindi dapat Xerox copy. Doon sa ID, dapat nakalagay yung pangalan ninyo, birthday, at yung picture nyo na din. Para sa list of primary ID, ito ang tinatanggap nila. Meron silang PhilHealth ID, TIN ID, Postal ID, Passport, at marami pang iba. Tinatanggap din dito ang Senior Citizen ID. Balik ko lang sa bandang taas at mag-upload na tayo. Para makapag-umpisa, mag-upload na ako at pipicturean ko na yung ID ko. Next is yung sa likod naman. I-check ko lang ulit. At huling-huli ay selfie. Okay na lahat. Meron na akong ID. Ito yung likod. At meron na rin akong selfie. Tap ko na yung next. Congratulations! KYC setting updated successfully. I-tap ko na yung okay. At mula dito, pwede kong i-check yung account ko. Pwede akong makapag-cash in. Also, makapag-cash out na rin. Pwede kong i-check yung mga purchase history ko. Oops, mag-login lang ako kasi na-log out. Oops, nagkaroon lang pala ng error. At marami pang iba dito na pwedeng gawin. Pwede ko ring i-update yung mga password ko na sinet up ko kanina. Or yung PIN pala. Balik tayo dito sa account kung saan kapag tinry nating mag-cash in, kailangan pa talaga ng KYC verification. So currently, in review pa lang siya kasi nga kakasubmit pa lang natin. Pero hintayin natin na ma-approve to at pwede nang makapag-cash in na siyang pwede nating magamit dito sa mga option na nakikita natin. Dito sa next video naman, ipapakita na natin kung paano nga ba yung mismong paglaro. I-remind ko lang din na yung ginagamit nating pera dito ay hindi dapat nakaka-apekto ng malaki sa budget natin. Priority pa rin yung mga basic na pangangailangan, maging ang pag-iipon o pag-i-invest na din.